Good morning po sa inyong lahat mga kabisnes at kumusta po kayo? Sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga kabisnes namin minamahal. At kakarating ko lang din po mga kabisnes kasi ah, napaka-importante yung tumawag po sa akin. Tungkol pa ito dun sa kapatid ko mga kabisnes. Yan. Lapag po natin itong mga kabisnes at ngayon para hindi po siya gumagalaw ng mabuti mga kabisnes. Kasi po mga kabisnes, hindi po ako ngayon nakapasok. Dapat kaninang umaga, nung nakapasok ako dapat. Ngayon, may tumawag po sa akin na pinapaasikaso yung... Basta hindi ko na lang po sabihin kasi mahirap po na na mag magsabi po sa inyo mga kabisnes kasi secret po ito mga kabisnes. Sikreto lang kasi tungkol po ito sa kapatid ko. Ayun. Tungkol po doon sa kanyang ikakaayos po mga kabisnes para si tatay isama niya na rin po siguro sa pag-uwi kung sakali na maayos na po ang kanyang stable na po ba yung kanyang lagay mga kabisnes. So kaso lang siyempre kahit paano po walang ibang mag-asikaso kundi ako. Malungkot lang din po na na tagpo kasi sa tagal na panahon na hindi po kami nagkita, sobrang po ako na medyo talagang madamdamin po mga business. Hindi ko rin kasi pwede na ipakita sa inyo mga ka-business yung kung mai-vlog na yung video kasi masilon po talaga mga ka-business kasi nandito lang din po sa paligid yung mga nagkakaroon ng kanyang problema. Yun. At halos mula umaga hanggang maghapon, magabi, yun, ngayon madaling araw na rin po mga kabisnes. Kasi gusto ko po kasi mga kabisnes na kasama sila yung tatay sa pag-uwi ng province. Yun, kasi si tatay kasi dito po mga kabisnes, kung ano-ano lang yung naisipan niya na puntahan. Pero okay naman po siya mga kabisnes tulad nung kahapon, bago ko umalis, binigyan ko naman po siya ng kanyang panggas sa bahay o pagkain mga kabisnes. Ay sa akin po kasi po mga kabisnes, hindi ko na din madalas na binablog si tatay kasi marami po kasi tayong mga kabisnes din na nagpapayo na dapat si tatay nasa maayos na rin na at saka marami din nagsasabi na uwi na lang siya ng probinsya para makabuti po siya mga business. Kasi tatay dito po mga business nagbibinata eh. Yun po ang kanyang sabi, business, no? Piniprepare ko talaga na na sana maayos na yung kapatid ko para maging maayos na siya ang kanyang lagay doon, pauwi ng probinsya. Tapos, yun. ang ito pa, ang isa pa, si Prissy po mga kabisnes, sabi niya sa akin, ano ba, tuloy ba yung natin, sabi ng ganyan. Kasi, napatawad na ba ako na
kabisnes natin sa yung pag-aaway natin sa aming sa'min. Ah, yun nga po 'no mga kabisnes 'no. So, sa palagay niyo po kaya mga kabisnes, kasi si Prissy po madalas pong ang kanyang ano, ang kanyang sumpong sa kanyang karamdaman mga kabisnes. Talagang tulad po ngayon, ah, diyan mga ano siya, kakatulog na din po niya mga siguro bago ako dumating mga kabisnes, mga isang oras na ayun oh, naghihilik na mga kabisnes. Sobra daw sakit daw talaga uli ng kanyang ano, likod. Eh, yun nga po yung ano, makita ko sa inyo. Yan lang po mga kabisnes ha. Ay, sa kanya po siguro yung ano, mga resita na binigay sa kanya mga kabisnes. Kung ano ang kanyang naramdaman. Puro calcium po eh mga kabisnes eh. Maraming calcium eh. Kaya papakita ko sa inyo pagka ano po. Yun o. Tsaka sabi niya, napapatawad na ba ako ng mga kabisnes natin ng patungkol dun sa pag-aaway namin, pag-aaway ba mga kabisnes. So, sabi ko sa kanya, sabi ko magbago ka kasi ano, sabi niya, 'di ba na punta tayo kay Kuya Kabisnes, nangako naman ako na magbago ako, sabi niya ganyan. Pero malaki naman po ang kanyang pag-ano mga kabisnes. Hindi na siya katulad dati na masyadong parang tigre o parang walang tiwala sa sarili. At yun, kasi pinapakiramdaman ko rin po siya mga kabisnes eh. Dahil, yun nga, may nagsabi sa akin, kadalasan na mga kabisnes natin na huwag mong pakasalan yan kasi pahama ka dyan, ganyan. Ayun, maraming nagsasabi sa akin mga kabisnes. Ayun nga ano, na nandun na tayo dun sa bagay na yun. Kaso lang, siyempre, babae lang po kasi yun mga kabisnes eh. Parang ganun talaga, siguro talaga ang babae. Medyo ganun siguro talaga ang bunganga mga kabisnes kasi talagang sabi niya talagang ano eh, ah, sabi niya napamahal daw siya ng todo, ganun mga kabisnes. Sabi ko, kung napamahal ka ng ganun, bakit kailangan mong gawin sa akin yung ganun? Na kailangan mo halos pumutol ng buhay para gagawin yung mga ganyang bagay. Kasi iba po yung kanyang katwiran, yung ano, mga kabisnes. Kasi mas maganda pa rin daw na mawala kasi mapunta sa iba. Katwiran talaga po ano, mga kabisnes. So, inano ko na rin po sa kanya na sabi ko, biniro ko na rin po siya mga kabisnes. Sabi niya, kanina pa ako ng tawag sa'yo, sabi niya ngayon kasi susumpong na naman yung masama ang pakiramdam ko. Sabi ganyan. Sabi ko wala lang din yan kasi may ano naman, may mga gamot ka naman ng doktor. Uwi ako ng probinsya, sabi ko gano'n. Uwi ako ng probinsya, babalikan na lang kita. Hindi po siya pumapayag mga kabisnes. Kasi gusto niya rin sumama. Ayun na, yung paulit-ulit niya tinatanong sa akin, baka po pwede na ano, sabi niya gano'n. Baka po pwede na makiusap ako dun sa mga kabisnes natin na kung
Mapapatawad na nila ako, puwede na ba ako mag-ano, puwede na ba akong magsalita o isama mo ako sa pagba-vlog mo kung hihingi ako ng ano, ng patawad. So, yun nga po 'no mga ka-business, pauna ko po ito na video patungkol dun sa ano, sa paghihingi ni Tracy ng tawad. So, bukas po siguro ng umaga, ayun, iba-vlog ko rin po siya mga ka-business. At hihingi daw po siya ng tawad sa inyo mga ka-business namin minamahal. Nasa inyo po yung mga ka-business ko, ano po ang sa inyong pasya kasi nag di nagbabati lang din po ako dun sa mga komento niyo na ayaw niyo po kay Tracy, gano'n po mga ka-business. Hindi ko naman po inaano na hindi ko po sinasakyaw yung ano, inyong mga damdamin mga ka-business sa patungkol kay Tracy kung ano po ang inyong naramdaman do'n sa mga ginawa niya sa akin mga ka-business. Pero sabi niya po, yun nga, pinatawag kami ni kuya, kinausap kami, humingi siya ng pasensya, nangako siya na hindi na po siya gagawa ng anumang uri na dahas mga ka-business at magbabago na daw po siya mga ka-business. Yun ang pangako niya kay kuya. Yun. Hanggang po mula po noon mga ka-business, sa akin lang, sa obserbasyon ko lang, napakalaki yung ano niya, napakalaki yung kanyang pinagbabago. Hindi na po siya katulad dati na pag konting problema, nagagalit siya o anong bagay. Kaya matagal po na hindi ko siya napapakilala po sa inyong mga business kasi gano'n nga po yung kanyang ugali. Na bigla-bigla na lang parang hindi mo na kaya pasensya na po kayo sa akin do'n mga ka-business. Yun, at sana sabi ko sa kanya tuloy-tuloy na yung ano, yung ugali mong ganyan para maraming matutuwa sa'yo. Yun, kasi kung hawain mo ako uli, iba-vlog ko uli yun para talagang ayawan ka na ng mga ka-business natin. At gano'n din si kuya mga ka-business. Siyempre nangako po siya na ano na hindi na siya gagawa ng gano'n uli mga ka-business, di ba? So sa inyo po yung pasya mga ka-business, kung ano po ang ano, sana kung mayroon po kayong komento patungkol po sa kanya mga ka-business at kahit po tungkol sa akin mga ka-business, tatanggapin ko po yun na maluwag sa akin ramdaman. Kahit ano pa po ang komento ninyo kayo kung tanggapin po mga ka-business. Yung mayroon po nagsasabi na ano, huwag mo na pansinin yung mga buzzer na yun, Kuya Damo, kasi dagdag yun sa views mo yun. Hindi po sa ganun mga ka-business na hindi ko, ano, wala po akong sinasabi na may buzzer ako mga ka-business. Kasi sa inyo po yun Sa akin po hindi po yun isang pagbabas business. Yun ay ano, karapatan po nila yun magsalita o anong bagay. Kasi doon po, kaya na, doon po sa mga pagsasabi nila ng ganyan mga ka-business, sa mga word na yun, doon po ako nakakapag-adjust, doon po ako nakita yung ano, pagkakamali o anong bagay. Tulad yan, meron pong nagsasabi dyan na mga ka-business natin na damulag, yung sinasabi mo parang kinakain mo lang, yung ganyan. Di ba mga ka-business, linawin yung salita. Kaso nga lang po, ang sa akin lang naman na ano, parang hindi ko kasi masyadong mailabas yung yung pronounce yata yun. Ano mong ibig sabihin nun? Yan po na mga business, no? Tapos yung
Yun 'to, in-adjust ko na po mga ka-business kasi, nakaraan po kasi yung mga video natin, masyado daw malapit yung ano, yung aking ano, camera sa aking mukha kaya puro mukha ko na lang daw po yung nakikita. Ayan ano, sa wishes natin na ngayon siguro medyo okey na po 'yan, medyo malayo-layo na po mga ka-business 'no. Kaya hindi na po mukha, medyo maliit na po. 'Yan, sumunod na rin po tayo sa gabi-gabi po mga ka-business, parang ilang oras lang siguro yung natulog ko tapos dahil po sa napakadami pong pumapasok na mga, isipin. Hindi naman po problema mga ka-business kasi ayun na nga, sabi ko nga dun sa inyo, yung mga problema na wala po sa'kin ito katulad po nito, nakakausap po kayo sa oras ng ako'y nangangailangan ng kausap. Yun, siguro kung mayroon po kayong komento, ayun, ngayon mayroon akong naiisip na mabibigat at mababasa ko po yung mga komento ninyo patungkol dun sa mga ito, parang mga pag-iisip ko na ito na medyo talagang hindi ako nakakatulog sa pag-iisip. Yun, nabasa ko po yung komento ninyo. Gumagaan po mga ka-business kasi kayo yung ano eh, kayo po yung nakakaalam sa mga problema ko. At kayo din po yung makapagbigay ng payo at nung tama kong gawin sa mga bagay na to. At yun, kung paano ko po maidiretso ang takbo ng buhay mga ka-business. Kasi kung sa akin lang, wala talaga. Hindi kaya nung ano, ng aking kaisipan na gumawa ng ano, ng solusyon sa mga problema. Yan. Kaya humingi po ako ng ano, ng paumanhin o pasensya pa sa inyo kasi maiksi yung marating nating mga pag-iisip, mga business. Ayun. At sana kung halimbawa na pala rin na maging ayos na yung kapatid ko na business. Medyo mabawas-bawasan siguro yung mga isipin ko dito. Isa na lang isipin ko yung konting padala. Ganun na lang po siguro mga business. Kasi pag nasa trabaho po ako mga business, parang yung isip ko kasi parang nandun pa rin lagi sa kanya mga business kita. Kahit kung ano kaya nangyari sa kanya. O baka mamaya naglakad lang. Baka mamaya sisihin ko naman yung sarili ko bakit hindi sinama sa tatay, gano'n po mga ka-business. Kaya magulo po mga ka-business. Siyempre yung mga anak ko pa rin po sa probinsya, ano po, oras ng trabaho, mga iniisip ko rin po ang kanilang kalagayan, kung paano po ako makapag-ipon, makapadala. Dahil po nag-aaral sila mga ka-business. So, tulad niyan, graduating, ganun po. So, marami pong tawag nito, maraming iniisip. Tapos, ito pa, si Prissy, paulit-ulit yung kanyang karamdaman, makulit na karamdaman. Yan. Talagang, ewan ko po mga ka-business. Yun, kayo na lang po ano, kasi sa akin hindi ko na iniisip yun, mga bagay. Kumbaga, isinishare ko lang po sa inyo mga ka-business para mabigyan nyo naman ako ng konting payo o anong bagay mga ka-business. Yun nga, sabi nga ng iba, hindi na kailangan ng payo, Kuya Damo. Sabi nga yan, diba? Kailangan mo na yung decision.
Ito nga po, nakapagdesisyon ako, nahingi ko sa inyo ng payo mga kabisnes, ano. Pasensya na kayo kasi makulit si Kuya Damulag kasi nagkaroon na ng edad, wala pa rin. Konti lang din po yung ano, knowledge, no. So, buti nga, nandiyan si Kuya, kabisnes, ate, sa pamilya kabisnes na lagi pong naghuhubog sa aking kaisipan na ganun po. Kasi mula nung ano po mga kabisnes, yung, yun nga, balik na rin doon sa nagkaroon ng pagpanaw ni nanay, yung pagka parang napakalakas yung masyadong pagkabangga o mga kabisnes, parang napaka-exceed na yung aking memory. Parang wala nang pumapasok sa isipan ko na medyo ano, mabilis pumasok, ganyan. Kaya tapos dagdagan pa ng medyo mahirapan ako magsalita, ganun po mga business. Kasi ewan ko, ayaw lumabas nung words. Yun no, mga business. At doon sa mga kababayan ko dyan sa Negros Occidental, yun. Good morning po sa inyo lahat dyan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, siyempre yung mga kabisnes natin sa ibang bansa, no? Sila Ma'am Telma Bayupay, sa Silin Torres, yun. At si Jane Gilo, yun. Punta Commissioner, good morning po sa iyo. At sana marami pang mga kasama kong driver na mapasaya dyan sa tulad natin. Dahil sa sport mo, ayun, no? Tapos yung si Ate Nets pala, yun, sa Block 29, yun. Nubla, yun. Shoutout sa iyo, ate. Tagal na po nakasama ni ano yan, ni Tracy sa kanyang trabaho. Gumawa po siya ng ano, para nakita niya kasi si Tracy doon sa pagbablog ni Kuya sa kanya. Yan. Shoutout sa iyo, ate Nubla. Yan, sa buong pamilya mo, God bless sa iyo. At siyempre, ingat ka lagi. Sana lagi kang manalangin bago po umalis sa bahay para ma-guide po tayo sa ating paroroonan. Siyempre, ako din po mga kabisnes, lagi po akong nanalangin dahil para po doon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kabisnes, tungkol sa buhay, tungkol sa pamilya. Ayun. At siyempre, lubos-lubos po ako nagpasalamat sa inyo mga kabisnes sa tulong at suporta niyo po na walang sawa sa Kabisnes Official. Yun po ang Kuya Kabisnes. Papa Dins TV, Pamilya Kabisnes. Ayun po, mga kabisnes. At siyempre sa aming, sa aking mga kapatid na kagwang. Ayun. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta po mga kabisnes. Diyan sa aming mga viewers, secret viewers, mga sponsor po. Yan. Maraming salamat po sa inyong mga kabisnes na walang sawang nagmamahal sa Kabisnes Official. At siyempre, support po natin Litime Duero po Official. Yan. At thank you po sa inyong lahat mga kapapi, mga kabisnes sa pagsama ninyo sa simpleng vlog na ito. At sana bukas may meron po akong makatuwang na naman sa aking mga problema sa inyong komento dyan at makabasa ko po sa baba. Isa-isahin ko po pinabasa po yung mga kabisnes para maidagdag po sa ating kalaman kung ano po ang aking magandang gawin. So hanggang dito na lang po mga kabisnes. I love you po sa inyong lahat sa mga kayo panig ng mundo. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Sama-sama po tayo hanggang dulo. Ayun po.